Hello everyone! Andito na naman tayo sa ating panibagong vlogs all about important tips para sa mga bibiyahe ngayong Tagaraw, sa mga malalayong pupuntahan, sa mga gustong mag long ride. Ilan po ito sa mga dapat yung tandaan para magkaroon tayo ng ligtas na biyahe. Ano po? Ito po sa lahat ng mga actual na kumuha ng mga kanikanila ng mga lisensya. Ito po ay hindi na bago sa inyo kasi bali tinalakay na rin to on the review at pinaalala ulit sa atin ng LTO kung paano ba tayo mag-ready sa mga biyahe nating gagawin. At ito po ay ang tinatawag natin na low budget. At kung kayo po ay nagbabalak na mag long ride this summer, para sa inyo ang video na to at sana makatulong para sa mga iba na hindi pa masyadong kabisado kung ano mga ginagawa bago mag long ride. Pakipanood po hanggang dulot. Ito po ay napakahalaga para po ito sa inyong kaligtasan at kaligtasan din ng mga taong nasa inyong paligid. By the way, galing nga po pala kami sa Lipa Public Market at kami po ay bumili ng kaunting school supply at kami po ay on the way na pa uwi sa aming bahay. Ang unang letra po na ating tatalakay na yan, letter B sa Blow Bagets, stands for brakes or preno. Sa ating pong pagbiyahe, hindi po titigil ang ating mga sasakyan, mga motor o anumang sasakyan ang dala nyo kung wala po ang preno. Nararapat po natin ito na i-check mabuti bago tayo mag travel, lalo na kung malayo ang ating pupuntahan. At may magtatanong po dyan, paano po ba talaga ang tamang pag-check ng ating mga preno para malaman natin kung ito yung mga nasa maayos pang kondisyon at maaari pang ibiyahe ng malayuan. Sa unang-una po, tingnan po natin yung ating muna tayo sa visible parts ng preno. Tingnan po natin yung ating kung disc brake man po yan, silipin po natin yung mga brake pads sa caliper kung ito po ay makakapal pa. Usually dapat ito ay hindi tumutunog ng bakal sa bakal, kasi pag tumutunog po siya ng ganun kapag namemreno ay nangangulugan po na manipis na. At isa pa pong paraan ay yung pagtingin sa ating mga reservoir ng brake fluid. Kailangan po yan ay nasa tamang level para gumana ng maayos ang ating brake system. At doon naman po sa mga motor na nakadesign na brake drum, yan po yung kailangan po nating baklasin yung gulong at silipin po natin mismo kung ano ng status ng ating brake shoe, kung makapal pa ba ito o manipis na. So dapat po natin na siguraduhin na gumagana ang ating brake system bago tayo mag-travel. Tulad nga po ng sabi ng matatandang driver, madaling magpa-low-lane, mahirap magpahinto. Kaya po kailangan nasa magandang kondisyon ng ating brake system. So dumako na tayo sa pangalawang letra ng ating blow bagets, ang letter L. Lights or stands for lights or kasama po dito ang mga signal lights or flasher, brake lights, headlights or mga fog lights. Yan po yung bumubuo sa ating mga ilaw ng mga sasakyan. Mahalaga po na i-check natin ito, lalo na po yung ating signal lights, dahil ito po nagbibigay ng senyales sa mga nasa harap at nasa likod kung saan man tayo liliko, kaliwa man o kanan, upang sila ay makapagbigay at hindi magkaroon ng collision or hindi pagkakaintindihan, o dahil sa halimbawa bigla kang liliko nang hindi ka gumagamit ng mga signal lights. Kaya po yung iba bigla na lang lumiliko, hindi ginagamit yung signal lights, ayun na aksidente ang inaabot. Mahalaga rin po yung brake lights dahil ito po yung nagbibigay ng babala sa ating mga nasa likuran
na tayo ay nag-a-apply ng preno at tayo ay bumabagal ng takbo. Pagdating naman po sa headlight, ito po ay karaniwang ginagamit sa gabi o kaya naman po ginagamit din siya sa mga emergency cases. Halimbawa, pag mga may dalang pasyente, pag-araw, buhay ang ilaw, naka-hazard light, yun po yung mga gamit nila. At lalo na po pagka umuulan ng malakas, medyo makulimlim, habang umuulan, yung nare-reduce po yung visibility sa daan, kinakailangan po nating magbuhay ng ilaw. Hindi po advisable na pag nagsisiro visibility, gagamitin nyo po yung hazard light. Hindi po siya advisable. Mas delikado po siya pagka ginamit nyo siya, no? Ginagamit lang po yung hazard light kapag po tayo nakatigil sa isang lugar na nasa gilid lang po tayo, doon lang po dapat ginagamit yun. Or kung sira ang ating mga sasakyan, doon lang po ginagamit yung mga hazard light. Or kung tayo ay hihinto ng panandalian sa mga lugar na walang parking space, panandalian lang po, yun po yung mga gamit ng hazard lights natin. Ano po, kailangan po dati sa kondisyon yan, lalo sa mga long ride na hindi natin namamalayan yung mga klima. Minsan umuulan ng malakas, ginagabi sa biyahe. Mahalaga po lahat yan, mga sir. Sunod po tayo ay sa blow bagets po natin ay letter O, stands for oil or langis po ng ating mga sasakyan. Mahalaga din po ito na ma-check bago umarangkada sa biyahe. Long ride man or hindi, ito po ay dapat nating chine-check, lalo na po kung may nakikita kayong mga tagas-tagas na, yan po ay sinyalis na may leak. Ang isa pong epekto niyan ay pagbabawas ng langis. Alam naman po natin na kapag mababa na yung level natin langis, nagkokos po siya ng mabilis na overheating ng makina kasi kukunti na yung nagsisirculate ng langis. Or worst po na pwede mangyari ay matuyuan siya ng langis. Nako, malaking gastos po yun. Overhaul ang abutin ng makina natin dyan. Or kung hindi man general overhaul, palit kahit alin mga internal parts na masisira. So next naman po natin is yung letter W. Ito po yung mga motor na gumagamit ng coolant, mga water cooled na mga motor like NMAX, Click. Yan po yung mga yun. Kailangan po yan na alagaan din po natin sa tamang level. Gamitan ng coolant para lalong hindi masyado mag-init yung ating mga makina. At bantayan din po natin kung may mga leak. Kasi kung may leak po yan, agad po nating ipagawa at ito po yung magiging cause na maubos yung laman ng radiator. At pagka nagkaganon po, mag-overheat po yung motor natin sa mga long ride. Next naman po ay yung pangalawang letter B, yung stands for battery. Hindi naman po masyadong kailangan na explanation sa battery. At unless na malakas po ang charge nito, okay po ito. Madali naman po natin ma-check yan sa busina pa lang, sa starter. Mas magaling po i-check po lagi ito ng mga scooter na walang kicker, katulad po ng mga NMAX, mga Click, para walang hassle sa biyahe. Sunod po natin yung letter A, hangin po ng gulong, tinutukoy po nito. Kailangan po ay hindi masyadong matigas, depende po sa sakay. Kung may angkas po kayo, pwede po medyo matigas, pero yung part po ng front tire natin ay kailangan po ay sakto lang na hindi naman kalambutan. Ano po? Sumunod naman po natin ay ang letter G, gas. Make sure po na may dala kayong panggas. Ano po? Dapat po i-full tank po muna. At piliin po yung mga gasoline station na medyo elevated. Yung po kasi yung mga gasoline station na hindi masyadong binabaha. Ano po, yung bahala na kayo kung anong gamit nyo, green ba or red.
choice nyo na po yan. Ang sunod po natin ay ang letter E, engine. Kailangan po natin i-check ang sa tunog pa lang ng engine. Alam na natin kung may problema to internally. Alam mo, mga kumakalansing, tumataguktok. Kailangan ipaayos po agad yan bago magsimula ang inyong long ride. Ang sunod naman po natin ay letter T, tire. Kailangan po ang gulong natin is make sure na makapal pa, walang mga hiwa. Ay iangat po siya, paikutin, i-check po kung may mga tusok na mga kawad-kawad o mga maliliit na stapler pa ako. Kailangan po makapal po ang gulong kapag malayo ng biyahe. Magdala rin mo ng mga maliliit na pambomba in case na maplat sa lugar na walang vulcanizing. Ano po. And last but not the least, ang letter S stands for self or sarili. Kailangan po nating i-kondisyon nating sarili sa ating mga paplanuhin mga biyaheng malalayo kasi kailangan po naka-relax po tayo, nasa magandang sitwasyon ng ating pangangatawan para po kayanin natin yung malayo ang biyahe. Lagi po natin tanda na tayo lang pa makapagsabi kung fit po ba tayong bumiyahe. Ano po, kung kayo man po may mga nararamdaman, may mga maintenance na, magdala po ako ng gamot na maintenance at magdala rin po ng mga paracetamol in case na maambunan o sumama ang pakiramdam. At least ready po tayo sa mga ganung bagay. Ano po. At make sure na bago nyo po umpisahan ang inyong long ride, tumawag po lagi sa Panginoon, magdasal para sa inyong po kaligtasan, sa ating kaligtasan sa daan. Yun lang po at salamat po sa inyong pakikinig at sana po nakatulong itong mga counting tips para ho sa mga paplanuhin nyo malayo ang biyahe bago po kayo bumiyahe. Kahit pa paano isaalang-alang nyo po ang mga tips na ito. Salamat po.